pong sinabi ni Kuya Marlon na handa na siya o gusto na niyang hiwalayan si Ate Rufina, kailan po nagsimula ang problemang ito kay Marlon? Sinasabi po ninyo, 10 taon ninyo siyang inalagaan. Kung namas ka pati yan mo, hindi ka ba naiya pag nasa taxi? Magpapasopas ka? Anong klase kang babae? Ano naman yung magpapasopas? Paano ka nagpapalit? Laki-laki ng katawan mo! Hindi ka magpapagod! Wala ba? Tama na! Wala ka na magagawa! Tama na! Gusto niya yan eh! Aling Rufina, bakit po sinasabi ni Mang Marlon na hindi niyo siya naaasikaso? 10 years po nga kami maayos sa aming pagsasama. Ngayon ako nagkaganito dahil sa'yo. Dahil ang babae ka! Dahil ang babae dahil din sa'yo. Natural lang po na Siyempre, nahanap ko yung pangangailangan ko. Wala ka. Hindi na ano. Wala ka mo sasagutin. Sandali lang, Mang Marlon. Sasagot-sagot ka pa ng ganyan, ha? Hindi na... Ano yung matanggap na hiwalay lang kita? Magpakatotoo ka. Hindi mo ako kailangan ako pang mapasama. Ikaw na nga tulang kukulang sa pamilya mo. Hiwalay na talaga kita. Yan din gagawin niya sa'yo. Nakuha niyo ba magkatabi-tabi, ha? Kapal na mga pagmumukha niyo? Tingin niyo ba masaya ba kayo sa ginawa niyo? Ha? Isang pamilya ang sinira niyo. Alam niyo ba yun? Masakit sa akin. Dahil hindi ko pinangarap na masira ang pamilya ko. Sa mga kwenta yan! Kayang ko lang hindi na kita pinatulan! Ganyan lang palang gagawin mo sa akin! Ate Annalisa, diretsang tanong po. Sinasabi ni Mang Marlon na handa na daw po kayong hiwalayan. Sa akin po siya. Okay na okay po sa walang kwenta niyan. Galit mo. Basta po sa anak ko lang po. Hindi mo ba naunawaan? Naasahan mo na siya. Naasahan mo na. Aanihin mo pa ako? Hoy, hindi kinibigan to. May sarili akong trabaho. Kaya ko buhayin ang sarili ko. Wala akong trabaho sa pamilya mo. Kaya ako lang pinatulan. Nalatandaan mo. Kayo, yan. Binibigyan na tayo. Ako lang pinatulan mo. So ang tanong ngayon, Mang Marlon, kanino ka sasama? Paano to? Pinatawagan ko lang po. Dahil po sa tindi ng galit ni Aling Rufina, hindi man tayo nagkaroon ng pagkakataon na makausap siya, ay siguro po sa puntong ito, mas maunawaan po ni Ate Rufina ang mga nangyayari kapag kaharap na po niya ang ating trio tagapayo. At sana nga po, dalangin natin, maliwanagan ng isip si Ate Marie Chris, ganun din si Kuya Marlon at si Ate Annalisa, nang malaman po nila kung ano ang mga bagay na dapat po nilang pahalagahan sa tulong pa rin ng ating trio tagapayo. Mapapalitan ang iyong kapartner sa buhay, pero ang anak, dugo mo yan. Kung ano ang maging kabiguan niya at pagkakamali niyan, isisisi niya sa'yo. Dahil ikaw ang nanay. Ikaw ang dapat gumagabay sa anak mo. At para sa akin po, kung si Marie Chris lang po, ay si Lizel lang po sana yung ano po niya, paglalaban ko pa rin po, kaso po, bukod pa po pala sa kanya, mayroon pa po ngayon ko lang po nalaman. Siyempre po, mas masakit po sa akin. Tapos yan naman po ang pinili. Attorney John, kamusta po ang naging counseling? Mas naliwanagan na po ba ang ating mga bisita ngayong umagang ito? Ang kakayahang umibig po ay isang dakilang bagay na binigay po ng ating poong may kapal. Ito po ay walang pinipiling edad, lugar at pagkakataon. Pero kung tayo po ay iibig, dapat maging tapat po siya at dapat po ito maging wagas at dakila. Ngunit kung hindi na po niya kayang ibigin talaga si Aling Rufina, dapat huwag po niyang kakalimutan ang kanyang mga obligasyon sa kanyang mga anak. Sapagkat sabi ko nga po sa kanya, huwag na po niyang hihintayin na magalit po sa kanya mga anak at isumpa po siya. So yun lamang po at ano naman po at natanggap na po nila ang pangyayaring ito. Kuminsan nakakalimutan natin na ang isang babae pag nagpamilya, sinasabi ko nga palagi na ang nanay, tuloy-tuloy ang responsibilidad na yan. Kaya yun nga yung gustong panghawakan dito ni Jessica. Nanay ka namin. Sana bumalik ka sa kanila at maging responsable ka. Kasi unang-una, kailangan ka ni Jessica dahil yung sa kanyang trabaho, hugutin mo siya dun.
hindi siya dapat doon. Dapat kayong dalawa bumalik kayo sa pagbabarbecue, paglalaba, lahat ng pwedeng gawin, pagtitinda. Sana makita nyo na ito ay oportunidad para kayo ay magbago at may ayos sa inyong mga buhay. Yun lang po. Dalawang relasyon at dalawang pamilya ang nanganganib pong tuluyan ng masira. Unang relasyon po ang relasyon ng mag-ina, si Jessica at itong si Aling Alan Lesa. Alam mo, Aling Alan Lesa, hindi magkakagano ng anak kung hindi mo pinabayaan. Kung hindi mo binigyan ng gabay, hindi mo pinalaki, at binigyan ng dignidad at dangal kung ikaw may ay kahit sa hirap ng buhay, pinakita mo sa anak na kaya mo siya alagaan. So sinabi kong sana'y hindi tuluyang masira dahil nasa iyong mga kamay ang pagbabalik at pagbuo muli ng iyong pamilya. Yung pangalawa pong relasyon ay ang relasyon po na mag-asawa o kahit hindi sila kasal, ngunit mayroon po silang relasyon dahil 10 taon po sila nagsama. At ito po ang nanganganib dahil po sa desisyon ni Mang Marlon na hindi na po niya babalikan itong si Aling Rufina. At hanga po ako kay Aling Rufina dahil kahit siya'y umiiyak, matatag po ang kanyang puso na itataguyod niya ang kanyang mga anak. Salamat po. Salamat muli sa ating pinakamamahal na trio, Tagapayo. So, hindi ko po alam kung anong uunahin natin, Ate Annalisa. Kayo po muna, siguro, ni Jessica. Nak, kung ano man nagawa ko sa pamilya natin, handa ako magbago para sa inyo. Hindi ko na ulitin yun. Hindi na rin ako maniniwala sa lalaki na to. Basta pangako mo lang na kami na lang. Huwag na ibang tao. Kasi kami tunay ang nagmamahal sa'yo eh. Totoo po yun, Aling Annalisa. Ganun din sa'yo, Rufina. Patawarin mo rin ako. Nadala lang ako sa pangako ng asawa mo. Dahil sa inyong mga anak mo kawawa, pero binibigay ko pa rin ang kapatawaran sa inyo, pero hindi lang tao lang kasi ako di ba?